Ano nga ba ang political dynasty? Through the years, political dynasties in the country have grown both in number and influence. Nandiyan ang mga Duterte sa Davao City. Pare-parehong kumakandidato si dating Pangulong Rodrigo Duterte at 4 pa niyang kaanak. At syempre, ang mga Marcos sa Ilocos Norte at sa national positions. Nagpapalitan naman ang pwesto ang mag-inang Cynthia at Camille Villar. Gayon din ang Marcy at Maan Teodoro ng Marikina. Sa Batangas naman, ang mag-iinang Vilma Santos Recto, Luis Manzano at Ryan Recto ang gustong magkaposisyon at May positibo ba itong dahilan at kaunlaran para sa bayan? Mga kababayan, sabay-sabay nating salubungin ang nanalo sa taong ito, ang pamilyang Makana. Magandang araw kababayan. Ako po pala ang gobernador sa lugar na ito. Maraming salamat sa inyong suporta dahil pinagkatiwalaan niyo kami mula noon hanggang ngayon. Kami pa rin ang aming pamilya ang namumuno o nagsiservisyo sa bayan na ito. Maraming salamat po dahil hindi kayo nagsawa sa amin. Bilang pamilya, kaya namin gawin ang tungkulin namin para mapaunlad ang ating bayan na ito. Papakilala ko po Mayor sa bayan na ito, si Gigi Makana. Magandang araw! Muli, kami ay nagpapasalamat sa inyong pagsuporta sa amin. At ito ay asahan niyo na magpapatuloy hanggang sa aming mga apo. O negatibong epekto sa ating bayan pinangangalagaan? Ano ba ang iyong motibo sa pagtakbo bilang isang gobernador? Upang mapalaman ang aming pamilya at ang susunod na henerasyon ng aming Malawakin pa ang aming kayaman. upang makipa ang aming negosyo. Mga lahat, ang aking mga gusto, mga nais sa aming buwas. Mga kopa ng malaking kapangyarihan sa lahat. At ako ang magpapatuloy ng sinimulan ng aking pamilya. Ano kaya ang masasabi ng komunidad sa sistemang ito? Alam niyo ba kung sino nanalo ngayong taon? Ay nako, alam mo yung ano pa rin, pamilyang Pamilya Makana. ng mga Makanaw, ano mo na. Wala namang Sila pa rin? kabaguhan nangyayari. Sila Ano pa sila rin sa ba? katotohanan? Alam nyo, hindi ko naman binuto ang mga yun yung eleksyon. Kasi yung mga tao, kadalasan sa mga tao dito sa ating bayan ay nadadala sa pera kasi binabayaran. Wala naman silang magawa kasi binabayaran sila para bumoto sa mga tao yun. Siguro malaki-laki naman din yung binabayad sa kanila. Kaya, ganun ang nangyayari. Bulag ba sila? Hindi ba nila nakikita kung gaano na nagtitira ang ating bayan? Siguro, bakit sila nandyan sa pwestong yan? Kasi pera lang naman ang habol. Puro corruption na nangyayari. Tumatakas ang krimen, kahirapan ng mga tao. Paulit-ulit na nangyayari sa ating bansa at walang pagbabago. 2 taon na ha, 2 taon ni Manchundan. Ang political dynasty ay isang pangyayari kung saan ang isang pamilya ay naghahawak ng kapangyarihan sa politika sa loob ng maraming henerasyon. Madalas na nagmamana ang mga anak o kamag-anak na mga opisyal ng gobyerno ng mga posisyon sa politika na nagriresulta sa pagiging dominante ng ilang pamilya sa mga halalan at sa paggawa ng desisyon sa gobyerno. Ang mga political dynasty ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa demokrasya
dahil sa paglilimita sa kompetisyon sa politika, paglalaganap ng korupsyon at pagbaba ng kalidad ng serbisyo sa publiko. May batas na isinagawa ang Kongreso pero di pa naipasa ito. Bagamat nakasaad sa konstitusyon ng 1987 ang pagbabawal ng political dynasty. Whether such relations are legitimate, illegitimate, half or full blood, maintains or is capable of maintaining political control by succession or by simultaneously running for or holding elective positions are considered part of a political dynasty. Only one member of the family can run for national elections and another one for regional and local elections. Nakasaad din sa pananaliksik kung ilang porsyento ang pagdami ng political dynasty sa Pilipinas at prediksyon sa hinaharap. And 51% of mayors in the country come from political clans. The study also projects that by 2040, 70% of all local government officials will be members of political dynasties. Ayon kay Dr. Dennis Coronation, isang political science, yung mga studies na ginawa ng grupo ni Ateneo School of Government, former Dean Mendoza, pag may mga dominant political dynasties sa mga localities, mas talamak yung corruption, yung mga kickbacks. isa sa mga dahilan ang political dynasty kung bakit talamak ang korupsyon sa ating bansa, na nagre-resulta sa pagkaantala sa pag-unlad, kawalan ng hustisya, pagtaas ng krimen, pagbaba ng tiwala sa pamahalaan, at pagkawalan ng mga oportunidad. Mas lalong maghihirap ang mahirap at lalong di uunlad ang bansa. Para mabigyan ng pantay na oportunidad ang tatakbo at boboto sa eleksyon, kailangang mapalakas ang anti-dynasty law at ito ay mapapatupad, mapapalawak ang saklaw at bigyang linaw ang kahulugan nito. At lalo na mapapalakas ang institusyon ng gobyerno, lalo na ang COMELEC at Civil Service Commission. Ang pinaka-importante ay ang mapapalakas ang kamalayan ng publiko, lalo na sa pagpartisipasyon at paglaganap ng impormasyon. Ikaw, ako, tayong lahat, piliin ang mas karapat-dapat.